Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan.
Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras alas 10:12 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz Makichika, DZRH Makibalita, Makikichika, Showbiz Pakinggan. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Monday, 10 days na lang, Pasko na. At Paskong Pasko rin po tayo sa mga chika dahil ito pong aming programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Gorgie Rula. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Ate Lods. Mamayang gabi, Gorgie, ay... ngayong gabi. Simpang gabi, Oo, Pero, simula na nga at kanina, di ba Tita Morley, yung parang anticipated mass? Anticipated. Ako naman kasi nagsisimba ako sa Quiapo kasi alas 4 sana lang nga magawa ko ngayon this year kasi 3 years ko na yung panata eh. Lagi mo naman talagang ginagawa yan every year, di ba Tita Morley? Oo, pero bago yan, ito pa namamanata rin sa ating programa, panatang-panata na ito. Oo, panata.
Panata. Ay, Tito Louie Alejandro, dyan po sa Arizona, USA. Tito Louie. Hello, Tito Louie. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Bumabati sa inyong magandang umaga, good afternoon, na ibagrabe yung amin sa kapada, buenas noches a todos. Wow. O di ba, Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI, Worldwide! ay, Tito Louie. nag-usap ba tayo? Tito Louie, paano Parang pareho ang damit, Christmas? parang pareho ang kulay ng damit natin. Ay, oo nga, kasi it's Monday, bawal daw mag-black, dapat daw naka-red or what, hindi naman ako mahilig mag-red. Oo, si Tita Ganon. Morley naman, ang suot naman ni Tita Morley ngayon, ay ang ganda-ganda Manipis na niya. gown. Manipis na gown na pantulog, tapos butas-butas. Labas yung klibig ko. Oo, labas-labas sa cleavage. Bagay doon sa kanyang kwartong malamotel na tig to 200 per night ang dating. Ayan, tumawa. Hello, Tito Louie. Paano Hindi ako nag-sweater ngayon, ha? Gamit ko itong regalo ng kaibigan ko, ha, for Christmas. Oh, sino kaibigan? Si Luz at saka si Rolando. Oo, bigay ni Luz sa Rolando Santos. Ay, in fairness, maganda Diba? ha. Gumandag mukha kang Oo, iyayamanin talaga, Tito Louie. Oo. Correct. Oo. Kahit na hindi ko kayang pantayan yung mga padatungan ninyong dalawa. Sobra ka naman. Salamat sa mga kaibigan ko. Sila ang pangalawang pamilya ko dito sa Arizona. Wow. Diba? Tinatanong ni Alam Tita mo, Morley, Tito Louie, tinatanong niya kung paano mo naman do'y Christmas i-celebrate ang padating na Pasko. Kasi nga, mamaya ay simula na po ng simbang gabi. Alam niyo naman, feel natin ang Pasko kapag mag-start na po ang simbang gabi. Di ba ang saya sa payan? After ng misa, pero mga puto-bumbong, bibingka sa labas. Yes. Oo. Ako naman, Oo. ay alam mo naman. Kasi walang napaka-boring. simbang gabi dyan, Tanungin di ba? mo. Meron din. Meron din. Pero Tradisyon ng mga Pero mga Pinoy ang karamihan Filipino talaga mas. yan. Oo. Tama. Yes. So, Oo. mga puti, hindi nila alam yan. Hindi nila alam yung Parang mga tradisyon ng doon. mga Ako lang, Pinoy. Gorgie. Oh, Tita At Morley. Tito Louie, pag ganitong simbang gabi, nalulungkot lang ako. Kasi dati dyan sa simbahan, sa harapan ng simbahan, ang dami nagtitinda ng mga puto-bumbong. Para ngayon yata pinagbabawal. Pinagbabawal really? sila. Mm-mm. Oo. Kaya hindi mo tuloy mapil yung katulad ng dati, inom ka ng bibing siya, Oo. may bibing ka. Pinagbabawal sila eh. Oo, kasi ngayon medyo naghigpit ngayon sa mga kalye kasi 'di ba, lalo na pag Pasko, ang daming mga paninda sa kalye, sa gilid ng kalye yung mga bukod sa mga kakanin or sa malamig or whatever, kung ano-anong mga tinitinda, 'di ba? Kasi nga halos na sa labas ang karamihan ng mga halos lahat ng mga tao ay nasa labas, namimili na kung ano-ano. But this time, dito sa Maynila, dito sa bandang Maynila na dadaanan ko from Makati going here sa office, ay na-clear nila yung mga kalye dyan sa mga Vito Cruz, sa Ocampo, dyan sa may bandang Taft. Kiniklear nila kasi pinahuhuli nila kasi nga nakakakos nga naman ng traffic yung pagtitinda, pero nakakaawa din in a way kasi yun na naman ang kumbaga sa season nila ngayon, yun na lang medyo mabenta ang mga paninda nila kapag kapaskuhan, di ba? Nakakaawa din, pero kasi yun nga lang, ang dami talaga kasing naaabala dahil sa mga paninda nila sa tabi ng kalye. Pero sa akin ngayon pag Christmas, dinandaya ka. Para sa akin yun lang. Kasi Christmas naman. Pero alam mo, Gorgie, Tito Louie, kanina mga bata, nagsunod-sunod ng pagkanta rito. Nakakatawa. Kumanta sila ng Jingle Bells. Oh. Lahat ng lyrics mali. Jingle Bell, Jingle Bell. Anong Jingle Bells? Nakakatawa yung mga bata. Oo. Masasabi share ko sa inyo yung video na nakakatawa. Binidyo mo. Naglagay ako ng presyo, yung ang presyo ng yung Bethlehem. Dito. First note, yung mga ganong kanta. Presyo. Yung pinakamura yung lagi nila pumuputi ang ilaw, gano'n. Yun 5 piso lang. Depende sa kanta. Depende sa kanta. Oo. So, ang bata, sunod-sunod dito sa bahay ko na
na hindi na ako tinantanan. Kumusta ang gift giving mo nung Saturday para sa mga mula 3 hanggang 6 years old na mga Very kabataan? successful, Gordy. May video ka kasi Good. kailangan din natin. Pinadala ko sa iyo. Sa akin? Oo. Wala kang pinadala Pinadala. ha. Huwag kang magawa-gawa ng mga Pinadala ko kwento sa'yo. dyan. Huwag kang magawa-gawa ng kwento Okay, dyan sige, ha. mamaya papadala ko. Baka sa iba ko na-send. Meron. Tapos, Ang pinadala mo sa akin, picture mo na parang nakakaawa ka kunwari. Yung parang awang-awa ka sa sarili mo, na parang feeling mo, bumabagsak yung mga ganong drama, yung mga... parang mamamatay na, ganon. Parang ganon, hey, Diyos ko, hindi naman kita close friend. Pero mula ngayon, close friend na kita, Tita Morley. Wag mo na, hindi mo na ako close friend, ha? Hindi, close friend na, sobrang close friend na kita. Bogi, wag kang ganyan. May sakit ako. Ba't ginagawa mo akong sumpa, Tita Morley? Huwag ka naman ganyan. Oo, nagagalit tuloy si Kokoy Boncan, na isa ko sa mga close friends Friend lang din. kasi. Oo. Huwag na yung... Gusto huwag na niya yung best friend acquaintance forever. lang. Gusto niya acquaintance lang. Anyway, hindi sayang at hindi ko natapos ang pelikulang Manila's Finest, ang entry ni Piolo Pascual, production ng M-Quest. Hindi ko natapos kasi nga po, hindi ko naman po talaga inaasahan na ako lang mag-iisang uupo dito. Kung may iba sanang nakaupo dito. Naka-ready na ako kanina kahit wala ka. Sabi ko, magpo-podcast na ako. Pero wala kasi 1 hour and 59 minutes ang takbo ng pelikula. Nagsimula siya ng eksakto or bago mag-8. So sabi ko hindi talaga aabot. So umalis ako doon ng 9:15 sa Robinsons Manila. Umalis ako ng 9:15 sa Robinsons Manila para sabi ko kung may traffic man, kaya pa naman. Siguro kung may traffic ako madadaanan. Ay, awa ng Diyos naman, nakarating naman ako ng maayos at napadala ko yung mga kuha ko doon sa premiere night ng pelikulang Manila's Finest na ginanap po sa Robinsons Manila. Baka pwede na nating ipakita. Ayan po ang red carpet ng pelikulang Manila's Finest na dumadating po ang mga stars ng pelikulang ito. Ayan si Kiko Estrada, si Ron Angeles, si Paulo Angeles. Ito naman ang dumadating si Joey Marquez. Nakakatawa yung role dyan ni Joey Marquez. Ito naman si Cedric Juan at saka si Dylan Menor. In fairness ito kay Dylan Menor, ang dami niyang fans ha. Talagang nagdagsaan doon. Tapos ito sumusunod si Rica Peralejo at saka si Ashton Olviga. Alam mo, believe ako dito sa batang ito, si Ashton Olviga, marunong talaga umarte, magaling umarte siya. Ayan, sila dito ang mga ngayon, rumarampa dito sa red carpet. At ito ngayon na dumadating ang bida ng pelikulang ito, si Piolo Pascual, kasama si Enrique Hill at ang direktor nilang si Raymond Red. Ang setting po ng pelikulang Manila's Finest, kasi kwento po ng mga kapulisan dito sa Maynila, ito'y kuha noong 1969, Tito Louie, Tita Morley, na talagang binihisan nila ang Maynila na magmukha siyang luma talaga, mga kotse, pati yung mga bars doon. Tapos pinagmukha nila talagang 1969, in fairness naman kay Direk Raymond Red, na mukha talagang ginastusan ng husto itong pelikulang ito. At kasi kapag period film, madugo talaga, 'di ba? Kasi production design gagastusan mo talaga ng husto 'yon. So panahon pa 'yan ng mga rally-rally, 'di ba? Yung mga demonstration ang tawag nila nung time na 'yon. Nung mga rally na bago ito mag-martial law, 'di ba, Tito Louie? Tita Morley. So yun yung setting ng pelikula na nagkakaroon ng conflict nung time na 'yon ang mga pulis sa PC or sa Metrocom. Yung mga Metrocom nung time na yon, meron pala silang ganung conflict nung panahong yon. So, kung sino ang dapat mag-imbestiga ng ganitong kaso, may mga ganun sila. So, yan po. At in fairness, sa hindi ko man natapos ang pelikula, pero nakikita ko, majority naman ng pelikula ay napanood ko na siya, nakikita ko na magaling umarte, magaling ang acting dito ni
Piolo Pascual. Pero Hindi magaling. naman, hindi naman bago na yung acting ni Piolo Pascual. Oo. Alam naman natin, hindi ba na yan. Magaling siya. Umanap. Pero isa pa dito sa mga producers pala nito ay si Piolo Pascual na kinikwento ni Kiko Estrada. Bilib na bilib daw siya sa pagiging cool. At kahit daw may mga palpak sa shooting, hindi yun naman maiwasan yung mga ganun isang problema. Sa set yung naghanda na kayo ng isang malaking eksena na mukha siyang, ang setting is 1969, 60s siya. Tapos biglang umulan, bumuhos ang malakas na ulan, nasira yung mga props, nasira yung mga pero cool lang daw si Piolo Pascual. Kaya tinanong namin si Piolo Pascual tungkol dyan at pati rin yung kanyang may pressure ba? Sunod-sunod kasi na 3 Metro Manila Film Festival ang ginanap nga na nagsimula siya doon sa Malyari, sumunod ang The Kingdom, sumunod ito, sunod-sunod na 3 street na 3 years ng MMFF ay bida siya at may entry siya. May pressure pa ba kay Piolo Pascual? Heto po, ang pahayag ni Piolo Pascual. Pakinggan po natin ang aming maikling pakikipagpanayam po sa kanya bago nagsimula ang screening ng pelikula. Piolo? Lagi naman may pressure. Hindi nawawala yung pressure ngayon compared sa mga Hindi ko na iniisip po yun. Gagawin ko na lang yung trabaho ko. And always hope and pray for the best. And pero napaka-cool mo raw na producer as pagdating sa Hindi, strict po ako. Oo, mahirap. Pero puring-puri ka ni Kiko na napaka-cool mo kahit daw medyo may mga bulilyaso sa shoot. Kailangan enjoy mo lang eh. Enjoy mo lang yung experience. And I'm always at my happiest when I'm on the set. And I feel like I'm always present when I'm on the set. Yan po si Piolo Pascual. At Tito Gorgie, Yes. nabanggit mo yung title na Manila's Finest. Manila's Finest. Kung hindi mo Manila's Finest, kung hindi mo kinuwento ang pelikulang yan, nako, iba ang nasa isip ko. Akala ko Manila's Finest, yung mga beauty contestants. Hindi, di ba yun yung parang tagline ng mga pulis nung time na yon? Manila's Finest. Yun ang tawag sa kanila. Pero yung mga hindi aware, yung mga hindi aware, parang beauty pageant ang storya. Ako medyo may idea na nabanggit mo ang storya medyo tungkol sa pulis. Medyo may idea na kasi ako tungkol nga dito dahil natandaan ko talaga yung Manila's Finest na tagline na yan ng mga kapulisan dito sa Maynila noon. Ewan ko si Tita Morley kung may natandaan ka ba bago mag-martial law kung ano yung mga kapulisan sa Maynila? Nakita ko ang mga pulis ng kaki ang Correct, kaki. Yung kanilang uniform at yun nga dito sa sa pelikula na yung sombrero nila parang sa security guard. Oo, yung sombrero nila parang pa-triangle, yung parang ganun dito. Oo, meron silang baton ba yun? Baston. May baston sila. Tapos pati yung kanilang kapag may mga rally, yung kanilang yung shield na tinatawag, yung parang panamin ba tawag nun? Yung shield nila sawali. Parang sawali siya, native siya. Gorgie, sorry po sa mga nakakakinig. Noong mga panahon, respetado talaga ang mga pulis noon. Oo, parang kinatatakutan nila. Mga pinananakot pa nga ng mga nanay yun. Lagot ka sa mga pulis. Oo, papahuli kita sa pulis. Pero ngayon parang binumuhay yung mga pulis. Kasi nga, ganun pa rin naman. At totoo naman, Tito Louie, Tita Morley, totoo naman, yung problema noon, yung may mga katiwalian nung panahon na yun, hanggang ngayon yun pa rin. Kasi pinapakita yung mga rally ng mga estudyante, yung pinaglalaban nila noon, nung time na yun, yun pa rin ang pinaglalaban hanggang ngayon. Ibig sabihin, parang hindi pa rin talaga tayo nagbabago. Wala pa rin talagang pagbabago sa atin. So, bottom line, gobyerno. Oo, hindi pa rin. At siguro maingat lang yung scriptwriter nito kasi wala silang binabanggit na pangalan ng presidente. Hindi nila binabanggit yung pangalan. Ewan ko lang, sa bandang ending, baka nabanggit kasi hindi ko nga tinapos yung pelikula. Pero for the whole film na pinanood ko siya, nung part ng film na pinanood ko, ay wala silang binanggit na pangalan ng presidente. Well, abangan po natin, isa ito sa mga pelikulang aabangan natin sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Gabi-gabi po ito ay merong premiere night ang Metro Manila Film Festival na ini-sponsor nila. So, unang gabi kanina, itong Manila's Finest. Bukas naman ay ang
I Love You So Bad naman ng ni Will Ashley, Dustin Yu at saka ni Bianca De Vera, mga PBB housemates. Sila naman ang bida dito sa Love You So Bad na ipalalabas naman, magkaroon ng premiere night naman sila sa Lucky China Mall, Tita Morley. So malapit lang dyan sa iyo. Oo, sa Lucky China Mall. So yun po ang bukas naman. At sunod-sunod na yan, gabi-gabi. Hindi ko lang kabisado yung mga line-up, pero yun po, medyo exciting naman talaga at maganda sana mapapanood natin itong 8 pelikulang kalahok po sa Metro Manila Film Ako lang Festival. sana, no? This coming papareg, sana wag man lang umulan, ano? Kasi Sana, tayo, oo. At saka sa Makati yung ulan, di ba? Oo. Sa Makati mahirap. siya, oo. So, sana maayos at sana mapagbigyan po tayo ng Panginoon na bigyan ng magandang panahon. Naalala ko pa, Gorgie, 10 years ago o 15 years ago, lahat ng karosa inaakyat ko, talon-talon ako. Totoo, ako rin. Oo. Namimiss ko yun ngayon. Oo, hindi Nasa isang mahirap karosa na lang ako, pagod na ako. Oo, iba na talaga. At saka, Iba na, no? at saka yung mga kabataan ngayon ng mga reporter, na mga press, ay mga pati mga vloggers, hindi na sila yung kasing masigasig natin noon sa pag-aakyat at Nakukuha talaga ng mga video. Correct. Alam mo, nakakatuwa nga yan. Pag 8 ang entry, 8 rin ang t-shirt ko. Grabe ka. Inatbat ko. Oo. Pero ngayon wala na. Wala nang ganun. Wala na kasi nga. Ang dami-daming candy noon. Oo, kasi bawal na ngayon mamudmud, bawal na maghagis ng mga t-shirts, mga souvenir items. Pero sa kasi yun, nga iniiwasan na mag-cause ng aksidente. Kasi kapag ganun, yung mga bata kasi talaga sunod yung mga bata, sa karosa para makakuha pa ng maraming mga souvenir items. So minsan iniiwasan nila baka may masagasaan yung mga bata, yung mga tipong ganon. Pero abangan natin itong parada sa darating na Biyernes sa December 19. Abangan natin kung alin ang karosang may pinakamagandang gayak at kung ano ang pinakamagandang kung anong pelikulang may pinakamagandang karosa. Dahil isa po yan sa paparangalan sa dating na awards night sa December 27 kung alin doon ang best float. So ayan. Bago meron bang cash prize sa manalo sa best float? Yes, meron Tito Louie. Meron 50 yata, 50,000. Kung hindi ako nagkamali. Pa 50 or 100, mga ganon. Ang mga major prize, actually, lahat na winners may cash prize na napapanalunan. Oh? Yes, yung mga technicals, 25,000, ganon. Ang mga best actor, best actress yan, 100,000. Ganon ang napapanalunan. Nice. Oo, so may cash mas prize maganda yan. Noong nga, Gogi, naalala ko kaya na. Pag bumili ka ng ticket, Tito Gogi and Tito Louie, may entitled ka sa raffle ng mga kotse. Ganun. Correct, may mga ganun pa dati. Oo. Ewan ko lang ngayon kung gagawin nila yan. Oo. Yes. Hello muna, of course, si Rolando Aguilar. As lang si Tito Louie from 10 a.m. sa USA. Paano yung work niya sa Tate? Apektado? Hindi na po nag-work si Tito Louie. Naka-focus na po si Tito Louie, Rolando Aguilar. Naka-focus na po siya sa aming programa. Iniwan niya po ng ibinayad po ni Gogi. Iniwan niya po yung kanyang trabaho para sa grabe ka sa 7 digits. Parang binili mo na yung istasyon. 7 digits. Diba? Retired na ako since 2020. Yes. Nung nag-umpisa ang COVID, dahil sabi ko, bigyan mo akong severance pay, hindi na ako babalik. Retired na. Oo, so naman. Tama naman. 5 years. Oo, importante naman din talaga pangalagaan natin ating sarili. Huwag na tayo masyadong paka-pressure sa trabaho, di ba? Kaya nga, si Tita Morley po, ganyan, lagi siya, may sakit siya ngayon, tapos may sakit. I think, dapat mag-retire na rin si Tita Morley, no? Pwede. Thank you naman kung makapwede ka, ha? Oo, kung makapwede ka, ha? Pero bago mag-retire si Tita Morley, may pasabog muna siya mula sa kanyang best friend na si Derek Ramsey. So, is it confirmed, Tita Morley, na babalik na sa pag-aartista si Derek Ramsey? Yes, Gorgie. Babalik na si Derek sa pag-aartista. Siguro by first week of January, mag-start na uli siyang mag-shooting. Mag-taping? Kasi, mag-taping. Kinonfirm nga na bahagi na si Derek ng The Kingdom
na series. Ito'y hango po sa pelikula rin ng M-Quest na The Kingdom, dati last year na Film Fest na sina Vic Soto at Piolo Pascual. Pero doon kasi sa kwento namatay si Vic Soto, di ba? So si Papa P. So hindi ko lang parang ewan ko kung kasali pa ba si Papa P, pero si Derek po ay kasama na diyan sa The Kingdom. At actually, supposed to be, Tita Morley, bukas ang story conference. Pero parang na-move yata yung ang date ng story conference. So, saan natutuloy si Derek at ano na ang plano niya ngayong Pasko? Siguro sa pagkakaalam ko, abroad muna siya, sa Europe muna siya ngayon. Saan sa Europe siya pupunta? Hindi ko na lang babanggitin. Nasa Europe siya at doon siya muna magpapahinga. And then after ng Europe niya, balik na siya sa country-taping. Balik na siya sa Oo. So sino ang kasama niya sa Sino kasama niya sa Europe? Kasama ba niya si Ellen or anak niya or what? Friends lang, mga karamihan mga lalaki lang. Mga magkakaibigan. Bakit kailangan may lalaking nakalagay? Siyempre, mga lalaki. Karamihan kasi na kaibigan ni Derek, mga sportsman, mga ganon. Tapos? Tapos? Medyo hindi, yan sa kanila ni Ellen, siyempre, dead man na talaga. Maliwanag pa sa sikat ng araw na imposible na magkabalikan pa sila. Tinanong ko nga sa kanya na, Derek, magkakabalikan pa ba kayo? Malabo na. Mukhang malabo na. Malabo talaga. Malabo na. Tapos na, end na. End na. End na 10. Pero mahal pa ba ni Derek Mahal pa ba ni Derek si Ellen? Nandiyan pa ba ang pagmamahal sa kanila? Ako sa nakikita ko kay Derek, sobrang nasaktan siya. Oo, sinasabi naman ng ilang close friends pa niya na sobrang affected talaga siya. Ngayon lang nangyari sa kanyang buhay na talagang naapektuhan siya ng gusto. Apektado talaga siya. So, kailangan niya mag-iwaliw, kailangan niya bumalik sa lamlight para kahit paano, syempre, kapag nasa lamlight ka, masaya, magulo, masaya. So, ako naawa din ako minsan kay Derek Ramsey dahil syempre bilang isang lalaki na talagang hahabulin ng kahit sinong babae, yung hanggang ngayon, doon pa rin yung concern mo sa ina ng iyong anak. Doon sa anak mo, sobrang concerned ka. Pero sabi nga niya, wala na. Give up na siya. Oo. Pero, sa tingin mo ba, Tita Morley, kasi anong reaction mo lang dito sa sinasabi ng iba na nakahanap daw si Derek ng katapat sa kay Ellen Adarna? Pwede. Kasi marami rin naman naging babae si Derek Ramsey. Marami rin siya naging girlfriend. Dito siya sumubli kay Ellen Adarna. Dito siya siguro nakahanap ng katapat. Feeling ko, yun lang ang feeling ko. Teka muna, baka kung tinatanong mo dito, Gordy. Sinong tanungin ko si Tito Louie? Hindi naman ako si Derek Ramsey. Pero ang daming alam ni Tita Morley. Sige, tanungin. Insider talaga. So, okay, kung hindi ko si Derek Ramsey, sige, tawagin na lang kitang si Elizabeth Ramsey. Pwede. Ayan na. Alam mo pag ganyan, pag tumawa si Tita Morley, pag napatatawa siya dahil, ina-atake na siya. Ina-atake. Iba talaga ang boses niya, Ibang boses Tita Morley. Oo, nag-a-attiludes na siya. Pero let's hope na sana nga ay maganda na. At saka of course for Derek na rin ay sana maayos maganda yung kanyang pagbabalik sa 3 weeks lang naman siya sa Gordy. Saan? 3 weeks lang naman siya sa Europe. 3 weeks lang siya. Pupunta ba siya sa Spain? Hindi ko na tinisa-isa pa sa kanya kung sa Italy? Pero basta hindi ko nisa-isa. Hayaan mo bukas tawagan ko para sa iyo. Anyway, ako masaya ako para kay Derek dahil ang dami mga fans na nag-aantay sa kanya. Yung mga role na bagay talaga sa kanya na parang sa kanya lang talaga. Yung lalaking lalaki na parang, di ba, ang dating Derek Ramsey.
lalaking-lalaki talaga na walang kabahid-bahid kabaklaan. Diyos ko, dahil. Sure ka? Ay, ano kaya bigyan si Derek Ramsey ng role na bading? Ano kaya itsura? Di ba, wala ba siyang nagawang role na bading? Wala pa. Or parang naging jowa ng bading? Or parang naka-enquire? Pwedeng jowa ng bading siguro, pero wala pang ano ng bading. Hindi, meron dati siyang na-portray na pinagnanasaan siya ng parang nagkagusto sa kanya yung isang bading sa isang TV show na ang gumanap pa na bading ay si Coco Martin. Si Coco Martin pa ang gumanap bading doon. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating chikahan at bago natin ituloy pa kasi nga kahapon naman po ang media conference ng pelikulang I'm Perfect, ang entry naman po ng Nathan Studios ni na Sylvia Sanchez dito sa ginanap po sa Gateway Cinema 16. Dinaluhan po ito ni Sylvia, of course, ang actress at producer, si Lorna Tolentino, si Tonton Gutierrez, si Janice de Belen, si Joey Marquez, si Sanjan Haranilla, si Viveka Ravanes. At alam mo, ang nakakaloka pala itong mga, kasi kwento ito ng, yung kwento ng dalawang Down syndrome. Iba pala sila, Tita Morley, Tito Louie. Kapag yung extreme sila, ang mga feelings sila extreme, kapag sobra silang nai-excite, sobra silang masaya, nahihimatay sila. So ito yung kung nakita ninyo sa video na tinutulungan ng ilang kapwa ring mga may Down syndrome ang bidang lalaki, si Earl Amaba. Kasi siya, parang hihimatayin na siya sa sobrang tuwa. Ganun pala sila. Kapag sobra, at kapag nag-express sila ng pagmamahal sa'yo, sobra ka rin nilang love na love, yung nakayakap sila, nakaano sila. Dagdagan ko lang din yan, Gorky, na kapag kayo may Down syndrome o sabihin natin autistic o autism, pag sila nakaramdam ng gutom, dapat pakakainin agad. Nagwawala sila. Yan sila. Hindi nila, wala silang waiting. Yes. Wala silang saglit. Oo. Tita Morley, ito yung itong video ng bidang babae rito, si Crystal Go, na nagbibigay ng mensahe sa mga press na dumalo dyan. Pakinggan lang natin sandali. I'm perfect. And of course, I have my mother here, and then she's there. And of course, I'm perfect na ito. Pinapakita ko po dito yung kakayahan po namin mga Down syndrome at sa mga people with disability. I'm perfect. Thank you, Marty. Thank you. Nagsalita na yun na huli yung si Carl ang pangalan niya. Alam mo, kinuha siyang assistant director nung director dyan ng pelikula, si Sigrid Bernardo, si Andrea Sigrid Bernardo. Kasi parang fikita nila na may artistic rin siya, inclination dyan sa may potential siya. Tapos Actually, karamihan ng mga autism na may Down syndrome, may kakaya sa sining. Oo, yung lahat sila. At saka nakaka-focus sila, di ba? Nakaka-focus sila. Alam mo, Gorgie, napansin ko yan kasi naging attach ako sa mga bata na yan. Dahil nasubaybayan ko sila nasusubaybayan ko sila hanggang ngayon. Yes. Kanila ako Alam mo, Tita Morley, Tito Louie, dyan sa media ko na yan kahapon, wala kaming ginawa dyan, iyak kami ng iyak. Pati yung mga artista dyan, iyak ng iyak nung nag-perform na sila, yung lumabas na yung mga batang yon, actually hindi na sila bata kasi may mga 28 years old, 30 years old na sila dyan, yung mga yung mga Down syndrome. At ang nila talaga, puro love, yung nararamdaman nila towards a person, puro lang pagmamahal. So walang masama sa kanila, walang negative para sa kanila. Ito naman yung lalaking bida rito, si Earl Amaba, ay yun nga, sila dyan, yung singhutan ng inhaler, yun palang nagpapakalma sa kanila. Na pag nagsinghut na sila ng inhaler, nakakalma sila. Sa kanila, Gorgie, parang yung foam na maligas-gas. Kapag ka nagkakaroon sila ng nagme-meltdown sila, itis nyo sa likod nila o kaya sa katawan nila. Siguro nga kasi hinahaplos-haplos sila sa likod ni Sylvia at saka ni Janice de Belen dyan. At sabi ko nga kay Candy Pangilinan. Sabi ko, alam mo, Candy, bagay yung ang role na yun sa'yo. Sabi nga, tumawa lang si Candy. Kasi si Candy, di ba? Yung anak niya. Makaramdaman mo talaga kay, talagang
magkaroon ng isang anak na ganyan. Oo. At alam mo ba, Gogi, Oo. ang mga batang mayroong autistic o autism o Down syndrome ay hindi nila alam ang salitang pangit. Oo. Pag gano'n sila, puro nga very positive sa kanila. Pero, Oo, hindi nila alam yan. yes. Pero bago yan, Pero maganda sila. at ang isa pang maganda dito sa kinshinier ni Sylvia Sanchez, bago yan, sabi ni Sylvia, aware daw itong may mga Down syndrome na ito sa nangyayari kay Sylvia, sa mga pinagdadaanan niya, at sabi niya nung bagsak na bagsak daw siya, ilan sa mga nagpaangat sa kanya o nagpataas ng kanyang pakiramdam ay itong mga bata doon na talagang nag-ano daw sa kanya, araw-araw nagche-check sa kanya kung okay siya. Heto, pakinggan natin ang ilang mga kwento dyan ni Sylvia Sanchez. Kamusta ang pamilya? Sabi ko, naiintindihan ba nila mga nangyayari? Bakit alam nila? Alam mo, sabi ng mga magulang, nagbabasa ng SOCMED yan. Pero hindi nila kami ginudge. Tinanggap kami buong buo ng mga batang to. And eto yung rason. Honestly, hindi ko alam kung tatangkilikin to. Hindi ko alam kung kikita to. Pero matamis kong tatanggapin at buong buo kong tatanggapin. Kung hindi man kumita to, buong buo kong tatanggapin dahil ang kapalit ng pera, 10 anghel at mga magulang nila. Yun lang. Napahayag po ni Sylvia Sanchez na sobra talaga siyang involved sa mga taong ito itong may mga Down syndrome. Pero bago yan, ating tutuloy, magko-commercial muna tayo. Bago tayo makalimot. Yes, bago tayo makalimot at kailangan ipaalala natin sa ating mga misis, mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot na una naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sibumon cotton. Gawa ng ACS to. RH! Ang balita. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. Yes, at Tito Louie, bago natin of course ituloy ang ating chikahan, na gusto ko rin i-share yung concert ng The Next One, si Andrea Gutierrez at saka ni Isha Ponti. Bago yan ay batiin muna natin of course ang ating mga nanay, Tito Louie. Of course, na kinukumusta na si Mami Sherry. Pinakamahal nating nanay. Yes, si Mami Sherry Ramirez. Of course. And of course, huwag kalimutan din kanyang anak na maganda. Joyce Ramirez. Correct. And of course, ang supporter natin sa Las Vegas, Lorna Paula at Manny Quaresma.
at Lily Guarin at saka Sarah Javier, Norma Karingal, at ang pambansang nanay na laging tumututok sa atin, Nanay Linda Asonsa. Correct. In addition to that, meron tayong mga supporters sa Ilocos, Slovakia. Si Mami Grand Araceli Mandaclaso, Ding Albano at saka Gray and Grace Lazo, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Don Reyes, Attorney Sedi Corpus na nakatutok sa atin ngayon, Dexter Passion, Joel Yap, at saka Erica Angeles, and of course, si Rosalinda Ruiz. Maraming salamat sa inyong lahat. Correct. And of course, ang ating mga suki din, kagaya sina Kokoy Bunka na kanina pa nakatutok. Pagaling ka, Kokoy, and Merry Christmas. Kuya Of Joe course, Kuya Barameda. Joe Bar, pagaling ka rin, and Merry Christmas. Si Lynn Figueroa, hello sa inyo dyan. Si Rina Alcantara-Meli, na mukhang ang yaman-yaman na ngayon lalo. Ni Rina Alcantara-Meli. Si June Irene Marana ng Wawa Ibaba, Lemery, Batangas. Si Flor Asonsa, hello sa inyo dyan. Si Shari Picho, of course, sa Seattle, Washington. Pinakita ni Menji Karingal. Pakita nga natin, ang ganda ng Pennsylvania. Si Menji Karingal, di ba? Diyos ko, Paskong Pasko talagang itsura nila, punong-puno ng snow. Ay, ang ganda ng pinadalang picture at video ni Menji Karingal. Pakita nga natin, Tek, please, yung picture ng Pennsylvania, ang mga snow dyan, ang Christmas look ng Pennsylvania. Ayan, no, tituloy, punong-puno ng snow na ang ganda ng... Anong oras kaya yan, Menji Karingal? Yan, punong-puno nga ng snow yung kanilang lugar. At pati yung pictures nila umaga yan. Umaga yan. Oo. Tapos yung Diyos mga... ko, ano ba yan? Oo, ang ganda ng snow. Pero I'm sure nakakaloka ang lamig, di ba? Ayan, no, tingnan mo yung pictures ng mga kuha doon sa labas ng bahay nila. Ay, ang ganda talaga. At yan, feel mo ang Pasko. Pero wala pa rin kasing saya ang Pasko dito sa atin. Kahit wala pong snow. Maganda nga. Yes. Pero araw-araw nag-shovel ka. Ng snow, no? At halos hirap ng tumakbo ang kotse mo, di ba? Yes. Of course, si Miguel Falier Villa, hello. Si Cap Tiago, si Gina Sembrano, Romel T. Livid, hello. May Marilu de Guzman, hello sa inyo. Victoria Richard, si Ronnie Cruz, Menji Karingal. Hi, Ronnie. And si Connie Tan Aguilar, of course. Hello, Connie Tan Aguilar. Kumusta dyan sa Canada? Si Tristan Wyatt Gulay. Happy birthday kay Tristan Wyatt Gulay. Nag-celebrate na kanyang kaarawan kahapon. Si Joel Yap. Joel Yap. At saka si, of course, si Tita Wena Gutierrez. Of course, talagang tuwang-tuwa sa napaka-successful na concert ni Isha Ponte and Andrea Gutierrez. Hello. Si Ligaya Angki, Leo Havares, Cleofe de la Paz, hello sa inyo dyan. Peril Kunsikamas Taligunay, hello. Anzon Ramos de la Cruz. At ito naman, last Saturday ay napuntahan namin at in fairness, na-enjoy ko ang concert, The Next Ones, na concert ni Isha Ponte at Andrea Gutierrez. Pwede na talaga sila isalang sa ganyan kabonggang concert. At ang kanilang special guest, of course, diyan sa kanilang concert, Tito Louie, ay marami silang mga guest, pero ang pinaka-special nila, of course, ay si Ray Valera, na talagang siya ang nag-push sa dalawa na dapat ay mag-concert na sila, hindi yung palagi nila silang guesting at saka front act. Pero tingnan mo dyan yung kanyang number na namimigay ng datong dyan sa isang audience. Kita mo, ang daming perang pinamigay dyan sa isang nanonood. Inubos siya yung pera sa kanyang wallet. Wow. Ayun, pati may natira pang 1,000 binigay at ang daming, siguro mga 10,000 yan. Wow. Oo, binigay niya dyan sa audience. Yan ang kanyang pag-gimmick dyan sa kanyang performance sa concert na The Next Ones. Pakinggan natin yung kanilang number naman. Kasama ang number ni Ray Valera, kasama si Andrea at saka si Isha. Kinanta nila yung isa sa mga hit songs ni Ray Valera. Heto po, pakinggan natin.
ng mga audience si Louie na talaga sinasabayan din nila yung kanta ng kahit maputi na ang buhok ko. At Tito Gorgie, ang laki ng respeto ko sa ating mga senior singers kasi tinutulungan nila ang mga baguhang artists natin para mapakinggan natin ang talent naman nila. Sa mga senior singers natin, hats off sa inyong lahat. Yes. At saka, hindi lang pati yung nakita mo yung video na pinadala ko sa'yo, di ba ang galing niya magmala Tom Jones, yung si Nathan Randall. Pero bago natin magpasample si Nathan, panoorin po na natin ang isang version din ng Ray Valera song na kinanta po ni Andrea Gutierrez. Panoorin natin si Andrea Gutierrez. Ito po. Hindi kita naghahanapan pa ng anumang kapatid ng hinalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal. Di ka dapat mapaghala, hinanakit sa aking walang-wala. Linis ang pagkakanta ni Andrea Gutierrez, di ba? Iba yung version ng kanyang Ray Valera. sa'yo yan. Oo. Ibang klaseng kumanta ang Andrea Gutierrez. Yes. Napaka-crispy ang boses. Correct. Hindi trying hard. Yes, at halos Napaka-simple. at more than 2 hours ang kanilang hindi nagbago yung boses, hindi parang pagod na, 'di ba? Tuloy-tuloy at consistent Parang siya boses natin, Tito Gorgie. Wow ha? naman. Hindi naman ang boses natin. In fairness, si Tito Louie, talagang bongga siya kapag nasa kami, sumasabay siya sa choir ng simbahan, pag kumakanta, nagsi-second voice pa siya. Di ba? At iniirapan mo ako, ha? Yes. Kapag kumakanta ako, ha? So, kasi sabi ko, ayaw niya patalbo at gusto niya sabayan ng mga choir talaga. Ito naman po, iba naman ang style, of course, ni Isha Ponti. Si Isha Ponti po ang kasama dito, kaback-to-back na dito ni Andrea Gutierrez, na halos lahat ng mga kanta niya ay siya ang siya yung nag-compose, siya ang may likha. Yes, likha ng mga Magaling kanta niya. siya. Yes, eto naman ang pasample ni Isha Ponti. Louie, di ba ang ganda ng song niya, no? Wow. Ang ganda sa bayan. Oo. Umulan, bumagyo. Napakalaki ng respeto mo rin Oo. sa mga composers. May imagine mo, milyon-milyon ang mga kanta. Wala man lang pareho. Oo nga. Oo, no? Yung hindi parang magkatulad. Oo.
na Oo, mga oo. kanta. Yes, totoo ka, Tito Louie. At speaking of concert, ito nag-announce din si Rina Alcantara Meli Meron ding pa-concert pala si Nonoy Zuniga. Sabi niya, sa February next year, let the music of the heart lead the way. Sabi niya, join Nonoy Zuniga and Ivy Violan, na napakagaling din, for Playlist of the Heart. O, diba? Playlist of the Heart happening on February 1, 2026, 5:30 p.m. at the Kennedy Center for the Performing Arts, La Palma, California. Saan yung La Palma, Tito Louie? La Palma, California. Sa may Southern California. Okay. A classy, Sa may fun. LA area. So marami rin diyang mga Pinoy. Marami rin Pinoy. Napakadami. Oo. At parang producer si Rina Alcantara Meli. Malay mo, syempre, alam mo naman, datongera ang Rina Alcantara Meli. Kaya I'm sure siguro nagbaldas ng datong para ipag-produce ng concert si Nonoy at si Ivy. Nang sabi niya, a classy, fun, and unforgettable evening with two legendary voices. See you there for a night full of beautiful songs and great memories. Ang ticket po and sponsorships, naghahanap pa ng sponsor si Rina. Sabi niya, ang number ay 213-600-3011, 213-600-0581, and 951-208-6761. Ayan po. O, Tama. diba? Area code ng 213LA. LA. So, part siya ng LA. Ang La Palma, California. Yes. Sayang, no, Tito Louie. Wala na tayong Ang padalangin. oras. Wala na tayong oras. Kailangan na natin pong magdasal. Kailangan ng manalangin. Bukas po, itutuloy uli natin ang ating chikahan. Mas marami pa tayong pag-uusapan. Medyo nabitin nga ako dahil ang dami ko pong sagap ng mga kwento sa mga na-cover ko po na MediaCon, ng mga entries ng Metro Manila Film Festival at ang premiere night. Pero sa ngayon po ay magdasal muna tayo ang ating panalangin sa 2025. Ama, balot man ng kaguluhan ng mundo, umaasa pa rin kami na magkakaroon din ng kapayapaan sa buong paligid. Hanguin mo kami sa mali naming buhay, akayin mo kami sa payapa at maayos na pamumuhay. Kalingain mo kami upang muli kaming makahugot ng lakas para magpatuloy sa buhay. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan ng mga kapatid naming nabubuhay sa kaguluhan at hindi alam kung papaano makakawala. Ikaw nawa ang umakay sa kanila sa daang matuwid tungo sa daang pagbabago. Panabuti mo ang puso ng bawat isa upang pagmamahal ang gamiting sukatan at hindi dakas at kamay na bakal. Mamayani nawa ang kapayapaang hatid mo upang magpatuloy sila sa kanilang buhay sa tulong na rin ni Maria, ina ng kapayapaan. Ito ang aming panalangin sa pamamagitan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganern. Pananatilihin po natin ang kapayapaan sa ating puso. Kung may galit man, di ba Tito Louie, kung may galit man tayong dinadala, ipagpasa Diyos na lang natin. Bahala na po si Lord kung paano matanggal yung galit na ito sa ating puso at ating nararamdaman. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa aming programang Showbiz Talk Ganern dito po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Tito Louie. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtutok. Your name is in the palm of my Sa loob